Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Person na may kasong may kinalaman sa illegal na droga, arestado sa Maguindanao del Norte. Police Regional Office 1, pinaigting ang seguridad sa Undas 2025. Lalaki na may kasong acts of lasciviousness, huli sa operasyon ng mga otoridad sa Samar. Narito ang mga balitang hatid ng mga PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Upang masiguro ang ligtas at payapang Undas 2025, mas pinaigting ng buong pwersa ng Police Regional Office 1 ang kampanya kontra kriminalidad. Police Corporal Joanna Marie de los Santos, ibalita mo. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong Region 1, mas pinaigting ng Police Regional Office 1 ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad nitong paggunita ng Undas 2025. Sa direktiba ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, idineploy ang mga pulis sa iba't ibang lugar ng pagtitipon tulad ng mga sementeryo, simbahan, terminal at pangunahing lansangan upang matiyak ang seguridad ng publiko. Kabilang sa mga hakbang na ipinatupad ay ang Police Visibility Patrols o Plansita, checkpoint operations, pagbibigay ng safety tips flyers at deployment ng Police Assistance Desk upang agad na makapagbigay ng tulong at impormasyon sa publiko. Ayon sa pamunuan ng PRO1, layunin ng pinigting na operasyon na maiwasan ang anumang uri ng krimen at aksidente, lalo na sa panahon ng pagdagsa ng biyahero at ng mga bibisita sa sementeryo. Hinimok din ng PRO1 ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan, maging mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad upang masiguro ang ligtas at payapang Undas 2025. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at operasyon, nananatiling matatag ang PRO1 sa kanilang layunin na itaguyod ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa mamamayan ng Ilocos Region. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Matapos ang buy-bust operation ng mga otoridad, arestado ang 13 individual sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang buong detalye ng report ay mula kay
Patrolwoman Micheline Balyada. Ang 13 suspect, kabilang ang 8 menor de edad sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Nueva Vizcaya PPO at Bayambong Police Station sa Barangay Bonfal West, Bayambong, Nueva Vizcaya, nito lamang unang araw ng Nobyembre taong kasalukuyan. Naganap ang buy-bust operation sa tahanan ng isang kilalang personalidad na si alias Lamay na nagresulta sa pagkakasabat ng mga pinaniniwalaang shabu at marijuana na may kabuuang halagang 24,100. Na-recover mula sa suspect ang 12 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na tinatayang 3.5 grams at halagang 23,800, isang sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 2.5 grams at halagang 300 at iba pang kagamitan tulad ng digital weighing scale, 6 na lighter, 8 cellphone, improvised paraphernalia, cash at marked money. Dinala ang mga suspek at nakumpiskang ebidensya sa Bayambong Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposition. Ang mga menor de edad naman ay nilip sa kustodiya ng Women and Children Protection Desk para sa referrals sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ihahain laban sa mga naarestong nasa hustong gulang ang mga kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at Section 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kaso ng mga menor de edad ay isa sa ilalim naman sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ayon kay Police Colonel Paul T. Bomitivo, Acting Provincial Director ng Nueva Vizcaya PPO, patunay ang operasyon sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation, aabot sa 158,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Dinalupian, Bataan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ang isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Dinalupihan Municipal Police Station sa Barangay JC Payumo, Dinalupihan, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang suspect na si alias JC, 33 taong gulang, residente ng Barangay Saging, Dinalupihan, Bataan. Ayon sa ulat, na-recover mula sa suspect ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 23.3 gramo at halagang 158,440 pesos batay sa standard drug price. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Dinalupihan MPS habang inihahanda ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Bataan PNP laban sa ilegal na droga sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora na layuning mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko lalo na ng mga kabataan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang Rank 1 Regional Most Wanted Person na may patong-patong na kaso sa operasyon ng San Luis Municipal Police Station. Yan ang tinutukan ni Patrolman Joshua Cruz. Ito ng mga tauhan ng San Luis Municipal Police Station, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4A at Batangas Maritime Police Station. Ang kinilalang rank number 1 Regional Most Wanted Person sa Barangay Banoyo, San Luis, Batangas. Ang akusado ay kinilala na si alias Charlie, 48 taong gulang, may asawa at residente ng Taal, Batangas. Ang pagkakadakip ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa krimen ng statutory rape sa ilalim ng Article 266-A kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code na inamyendahan rape by sexual assault at acts of lasciviousness kaugnay ng RA 7610 na inamyendahan ng RA 11648.
Ang warrant ay inilagdaan at inisyu ng Executive Judge ng RTC Port Judicial Region Branch 5 na may petsang Oktubre 21 taong kasalukuyan. Walang inirekomendang piyansa para sa statutory rape. 200,000 naman ang inirekomenda para sa rape by sexual assault at 180,000 bawat isa para sa tatlong bilang ng acts of lasciviousness. Ang nasabing akusado ay kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng San Luis Municipal Police Station. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Muling umarangkada ang Community Outreach Program ng mga taunang 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company at Barangay Peacekeeping Action Team Refresher Training isinagawa din. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Nagawa ang 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company ng outreach activities sa Barangay Dananaw, Tinglayan, Kalinga noong ika-30 hanggang ika-31 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng 2nd Kalinga PMFC ang aktibidad kasama ang mga kabataan mula sa Mabilong Evangelical Alliance Church na dinaluhan naman ng mga opisyal ng barangay, mga miyembro ng BIPAT, mga tanod at mga residente. Isinagawa sa naturang aktibidad ang Kapwa Ko Sagot Ko program, feeding activity, libreng gupit at BIPAT refresher training na may mga lecture tungkol sa mga tungkulin ng BIPATs, tamang proseso ng pag-aresto, RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10627 o Anti-Bullying Act of 2013 at Anti-Terrorism Law. Nagbahagi rin ng mga kwento sa Biblia at nagsagawa ng mga laro ang mga kabataan mula sa MEAC upang magbigay saya at palakasin ang samahan ng komunidad. Noong ika-31 ng Oktubre, bumisita rin ang grupo sa Pamilya Chapay, isang pamilyang may kapansanan sa paningin upang mag-abot ng samot-saring grocery items bilang tulong. Ipinakita ng aktibidad ang malasakit at dedikasyon ng 2nd Kalinga PMFC sa paglilingkod sa kapwa at pagpapatibay ng ugnayan ng pulisya at komunidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaligtasan at kabutihan ng mga mamamayan ng Tinglayan, Kalinga. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Nakumpiska ang 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu matapos ang isang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Cebu. Patrolwoman Annalyn Canoog magbabalita. Ng mga operatiba ng Police Station 8, Cebu City Police Office ang 340k na halaga ng shabu sa sinagawang bypass operation noong 31 ng Oktubre sa taong kasalukuyan sa Barangay Pito, Cebu City. Kinilala ni Police Captain Welmer Macasling Castillo, hepe ng naturang istasyon, ang suspect na si Franklin, 38 taong gulang, residente na nabanggit na lugar. Dakong alas 3:20 ng hapon nang ikinasang naturang operasyon na humantong sa pagka-aresto sa suspect at pagkasamsam ng 18 pakete na hinalang shabu na may kabuuang timbang na 50 na gramo at may standard drug price 340,000 pesos, leather na pouch at bypass money. Ang suspect ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng istasyon habang nihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Patunay matagumpay ng operasyong ito sa patuloy na kampanya ng pambansang pulisya ng Pilipinas labas illegal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness, nahuli ang isang wanted person ng mga otoridad sa Barangay 6, Catbalogan City, Samar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palapax.
ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong acts of lasciviousness sa Barangay 6 Catbalogan City, Samar. Bandang alas 7 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 802nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 sa koordinasyon sa Catbalogan City Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may nirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Catbalogan CPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palfox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palfox. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Zamboanga City PNP, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagbigay ng seguridad sa Undas 2025. Magbabalita dyan si Patrolwoman Conde. Na pinaigting ng mga kapulisan ang pagbibigay ng seguridad sa mga sementeryo sa Zamboanga City sa pagdiriwang ng Undas 2025 nito lamang ika-1 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nakiisa ang mga kapulisan ng Zamboanga City Police Office, katuwang ang Bureau of Fire Protection Zamboanga City at mga force multipliers na magbantay sa mga sementeryo para sa seguridad ng bawat mamamayan upang maging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng Undas. Pinaalalahanan rin ng mga otoridad ang mga bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay ang bawal na pagdala o pagpasok ng mga bagay na hindi maaaring dalhin sa loob ng sementeryo upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Patuloy ang PNP sa paghahatid ng serbisyong publiko at pagpapatupad ng seguridad sa mga sementeryo para sa mas mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Undas 2025. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Hindi na nakapalagpa ang isang street-level individual matapos ang isang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP. Patrolwoman Luisa Sahonia sa report. Arestado ang isang individual sa itinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP sa Barangay Bacolod, Ozamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abilinosa, officer in charge ng Ozamis City Police Station, ang suspect na si Ales Doido, lalaki, 36 na taong gulang, isang construction worker, kinilalang street-level individual at residente ng nasadong lugar. Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalias. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. 39 anyos na lalaki na may kasong may kinalaman sa illegal na droga. Arestado sa pinagsanib puwersa ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operating Unit 15 at Maguindanao del Norte PNP. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Arestado ang tinaguriang Top 10 Regional at Top 7 Municipal Most Wanted Person sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation ng Maguindanao del Norte PNP sa Barangay Nituan, Parang Maguindanao del Norte nito lamang ikaunang araw ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mina Agbisit, Officer in Charge, Special Operation Unit BAR, ang akusado na si alias Abra, 39 na taong gulang na residente ng Sitio Ronda, Barangay Gadungan, Parang Maguindanao del Norte.
Bandang alas 12:05 ng tanghali ng naturang petsa nang isagawa ang naturang operasyon sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng PNP DEG, Special Operation Unit 15 at Maguindanao del Norte PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyo ni Honorable Kasan Kusain Abdul Rahman, Acting Presiding Judge, RTC Branch 1412 Judicial Region, Cotabato City, noong Hunyo 2 taong 2022 na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Ang naarestong akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Parang Municipal Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Tiniyak ng ProBarm sa publiko na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan alinsunod sa pangunahing prinsipyo ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At mga ka-PNN, 52 days na lang, Pasko na. Punuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.